Wala raw bahid politika ang gagawing pag-imbita ng Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po ito ng sanib-puwersang pagdinig sa umunoy koneksyon ng droga, pogo at human rights violations sa bansa. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Muling iimbitahan ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing joint investigation kaugnay sa koneksyon ng iligal na droga, Philippine Offshore Gaming Operators o mga pogo at paglabag sa karapatang pantao. Bukod sa dating Pangulong, iimbitahan din sa pagdinig sina Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang PNP chief noong drug war ng Administrasyong Duterte, pati si dating presidential spokesperson Harry Roque. 4 na komite ang magsasanib puwersa sa pagdinig kabilang ang House Committees on Public Order and Safety, Dangerous Drugs, Public Accounts at Human Rights. Ayon sa Quad Committee, nakita nila sa kani-kanilang pagdinig ang tila sindikatong nag-ooperate sa bansa kung saan galing sa droga ang perang pambayad daw sa mga opisyal ng gobyerno para makakuha ng mga peking dokumento ang ilang dayuhan at makapagpatayo ng Pogo Hubs sa Pilipinas. Ang pera naman daw na galing sa Pogo, posibleng ginamit din na reward money sa mga pulis noong drug war. Sa aming teorya, naniniwala kami because the 4 committees that have been conducting all these hearings, meron pong overlapping and commonalities in the issues that we are tackling, no? May common denominator daw sa droga, pogo at human rights violations. Yung mga drugs entered in our country, all Chinese. Yung pogos, that we encountered a lot of criminal elements perpetrated by Chinese. Di ba? These are all connected. And because of this kind of interconnection, the implementation of all these orders nagbunga ng mga extrajudicial killings. Una nang inimbitahan sina Duterte at De La Rosa sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings pero hindi sila dumalo. Umaasa ang Quad Committee na pagbibigyan sila ng dating Pangulo sa pagdinig sa August 15. The other committees would want to invite the former president. Sapagkat siya lang ang makakasagot ng mga tanong na ito. Na kay Senator De La Rosa naman daw ang desisyon kung dadalo o hindi. If Senator Bato will not attend the hearings to be conducted by the Quadcom, then that is his choice. And we will respect that. Kasi there's such a thing as interparliamentary courtesy. Mariin namang itinanggi ng 4 na komite ng Kamara na may bahid ng politika ang kanilang pagdinig at lalong hindi rin daw nila tinatarget ang nakaraang administrasyon. Hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin nang sa ganon ay maiayos natin yung mga ahensya ng gobyerno at mga kawani ng gobyerno na tiwali, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.